So ito na mga kababayan, yung sunod natin na pag-uusapan. Nako, eto na mga kababayan, Ano yan, Ken? Nako, eto mga kababayan, si PBBM nagbanta na po. Nako, eto na nga. Magandang usapan ito. Magandang tatalakayin ito. Bakit, Ken? Ano ba yung ginawa ni PBBM? May sinabi ba siya? Yes po, may sinabi po si PBBM. According kay PBBM mga kababayan, kapag ikaw ay Pilipino or Pinoy, Ma'am Island Touch, maraming salamat and advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Kapag ikaw Pilipino or truly blooded Pinoy, pango, di ba? Pango, parang ako, Mga kababayan, ganito yan. Kapag daw mayroong isang pugante, Mamuna Luis Silupo, tapos tinulungan mo, ayan. Kung ano ang kanyang kaso, ay magiging kaso mo rin. Napatay ka ngayon. Yan ang sabi ni BBM, mga kababayan. Mahina ba internet natin? Mahina bang internet, mga kababayan? Yan ang magpakita ng katapangan. Ayan. Pasensya na mga kababayan, paki-comment po kung mahina po ang internet natin. No? Mahina ba internet ko? Putol-putol po ba tayo? Ayan. So, ito, mga kababayan, yung sabi ni PBBM. So, ito, ipakita ko lang sa inyo, mga kababayan. Ako, good luck na lang talaga. Kaya kung may mga kakilala kayo dyan na mga pugante, nako, wag niyong itago. Wag niyong itago, mga kababayan. Kasi bakit? Kung ang pugante ay may kasong crimes against humanity, ay putang ina, makukulong ka sa dahig niyan. Diba? Kung ang pugante ay may kasong may kasong tawag dyan. Kung ang pugante ay may kasong human trafficking, masasali ka. Naku po. Ito. Mga kababayan. Ayan. Sa mga nawawala-wala sa live, exit po kayo, tapos balik kayo ulit. Ganun po yun. Kasi minsan kasi ganyan lalo ngayon, papasko na kasi yung internet na busy. Baka namili ng pang Noche Buena, 500 lang ang budget. Ako nga wala pa diba? Yung internet kasi, namili pa ng Noche Buena, 500 ang budget. Ito mga kababayan. Sabi ni PBBM, nagbabala sa mga nagkakanlong sa mga personalidad na subject ng warrant of arrest or pugante, na kapag ka nagtago ka ng pugante, kung ano ang kaso niya, magiging kaso mo na rin. Patay ka dyan. Ma'am Miriam Suzuki, hello po. At kay Ma'am Nanay Minda, hello po. Ma'am Gloria Marquez, hello po. Ito pakinggan nyo mga kababayan Ito. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papano, mananagot din kayo. Nako. Kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Patay. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papano, mananagot din kayo. Kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papano, mananagot din kayo. Patay. Kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Nako, kita nyo? Rinig nyo? Mga kababayan, patay ka! Nako, kung sino ka man ngayon na nagtago kay Bato, mapatay ka talaga. Sabi ko sa inyo, kung si Bato huhulihin yan, magpapasko yan sa kulungan. Nako, alaka, boss, ayon sa batas, kumakanlong sa fugitive, parihas lang ang case nila. Kaya, Kaya ang kumakanlong kay Barto King, siya'y pugante, parihas nila. Nako po, patay kayo dyan, Si PBBM na mismo nagsabi. Yung mga nagtago kay Bato. Ito po, ako yung nanawagan, Kung napansin nyo po si Harry Roque ngayon, simula siguro nung napanood ng mga OFW ang ating programa, nasabi ko nga sa inyo, si Harry Roque, anytime, pag inaresto po yan, kapag inaresto po ng Interpol yan, tapos ikaw ay tumulong sa kanya, may possibility maaresto ka din.
Mahina internet mo, sa iba hindi naman tumitigil. Nako, lagot, taguan na tayo, wag lang magpahuli. Ito mga kababayan, yung nagtatago kay bato, maging simento na. Christine Miguelab, shout out. Ito tumawa lang ako kasi bakit? Alam nyo yung tumulong ka lang naman pero nakulong ka. Ayun yung sinasabing, tumulong ka lang naman kasi nangangailangan ng tulong pero bakit ako? Bakit ako kasama? Tanga ka, puganti yan, ba't tutulungan? Ito si PBBM na mismo nagsabi. Sa mga tumutulong sa mga pugante, tapos, pag nahuli yan, tapos ikaw ang tumulong, ikaw yung nagkanlong, ikaw yung kumandong. Huwag kang kumandong kay bato. Bakit? Nako, titigas yan. Pag kinandungan mo, madadamay ka, di ba? Mamirian Suzuki, hello po. Huwag kang kumandong kay bato. Nako po, pag kumandong ka kay bato, di makahinga yan. Maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya nga, pulong siyut man, di ba? Watching from Japan, hello po Mama Jorda. Ayan, percent agree. Ayan, 100%, sabi ni Ma'am Marlene Carillo. Oo nga naman, di ba? Ngayon, mga kababayan, ako po, mismo, sinabi ko na yan. Hindi pa si PBBM nagsalita dito sa ganitong sinabi ko na yan sa inyo, si Harry Roque noon, nung nasa dahig pa sa Netherlands. Sabi ko nga, alam nyo ba, si Harry Roque, anytime pwedeng ipadampot yan. So ikaw, na Pilipino, na alam naman natin na DDS, hindi porket kaibigan mo si Harry Roque, walang problema tumulong. Pero, mag-ingat kayo. Hindi lang kay Harry Roque, pati kay Saldico, kay Bato, no? Mag-ingat kayo. Walang problema, tulungan nyo siya. Halimbawa, naghanap siya ng bahay. Halimbawa, mangupahan siya. So, ikaw, tumulong ka lang naman para makahanap siya ng maupahan, di go, walang problema. Pero, wag mong patirahin sa unit mo kung meron ka ring bahay. Wag mong papasukin. Kasi pag dumating ang panahon na yan ay matiklo, yan ay mahuli or matiktikan na nandyan yung lugar niya. Tapos nalaman doon na ikaw yung tumulong na magtago sa kanya. Kung ano yung kaso niya, magiging kaso mo rin. Crimes against humanity yan. Biruin mo si Sara nga, nahirapan doon Di ba? Nahirapan ngang pauwiin si Digong. Ang kaso ni Bato, crimes against humanity. So gusto mo ba sumama din? Di ba? Gusto mo bang sumama rin dun sa dahig? Ako, wag na! Bahala ka dyan, manigas ka dyan sa labas ng lansangan. Total, hindi ka pa naman mga yayat. Bakit? Taba-taba mo, Diyos ko, kahit isang linggong di ka kakain ba to, mabubuhay ka. Diba? Alam nyo ba? Si Bato, kahit isang linggong hindi kakain, mabubuhay yan. Bakit? Sa taba ba naman yan? Putang inang kolesterol niyan. Nag-stack up na nga yung iba niyan Sa mga kadaluyan ng dugo niya, yung ibang kolesterol niya nasa hita. Bakit? Naging biri-biri. Naging barikos yung kolesterol ni Bato. Paalala ko lang mga kababayan, si PBBM mismo nagbanta na. May babala o may warning, nagbanta. Na sa mga Pilipino na nagbabalak tumulong sa mga pugante. Nako, kaso niya, kaso din ninyo. Opo, Anay Minda, kayo din po. Salamat. Sabi ni Ma'am Mirian. Good eve po, Ma'am Teresita. Hello po. And kay Ma'am Ana, sabihin ninyo si Roque na umuwi ng Pilipinas para may libre siyang tirahan sa rehas. Sa totoo lang ganito. Si Harry Roque po, mga kababayan, ay alam na po natin na blacklisted na po siya. Wala ng passport yan. Huwag nyo na pong patagalin. Huwag nyo patagalin. Kung gusto kang tumulong, kung gusto mong tulungan si Roque, halimbawa, wala na talaga siyang malapitan. Wala na siyang matirhan. Walang matulugan. Kung talagang concern ka, bilhan mo ng ticket. Bilhan mo ng ticket. Pauwiin mong Pilipinas. Pero ang problema mga kababayan, paano mo nga naman bilhan? Iwala na nga yan, blacklisted na yan. Sa madaling salita, i-report mo sa kinauukulan kung saang bansa man siya. Kung talagang concern kayo kay Harry Roque,
kay Saldico at kay Bato, isuplong ninyo. Bakit? Kasi darating ang panahon, mandadamay yan. Either mang-hostage yan, pangalawa, hihingi ng tulong yan, pag dumating ang araw na arestuhin yung mga yan, madadawit kayo. 'Di ba? Lalong-lalo na mga OFW, tandaan ninyo, katulad kay Bato, o kay Roque at kay Saldico. Katulad sa inyo, hindi po madali pumunta ng ibang bansa, mag-apply sa agency at matanggap, no? Mahirap po. At mahirap din po makapunta ng ibang bansa na ang amo ninyo ay mabait. Kadalasan po talaga yan, 80% of OFW, ang mga amo pangit ugali. Okay nga lang hindi naligo eh. Hindi mahilig maligo ang amo. Wag lang yung pangit ang ugali. Kasi yung hindi mahilig maligo, 'di ba? Oo, blacklisted na po Mamiri Ann Suzuki. 'Di ba? Ito sabi ng mama ko noon, nang nag-OFW siya, okay lang magkaroon ka ng amo na hindi naliligo kasi yung amoy pwede mo pa yung i-release. Amuyin mo. Buga mo sa kabilang butas ng ilong. Okay lang yon kasi pag umalis yan, hindi mo na maamoy yan eh. Pero yung ugali kasi araw-araw kang talakan, ang sarap pakainin ng arinola, di ba? Ang sarap hansakan ng bunganga ng kasirola. Di ba? So, ganun yon. Mahirap po talaga, mga kababayan. Ma'am Merlina, hello po. Nanay Minda, hello po. Merry Christmas. Ayan, sabi ni Ma'am Susan Vergara. Mga kababayan, paalala ko po sa inyo, kung ikaw ay isang OFW, hindi po madali maka-abroad. Una, pipila ka pa. Ilang linggo ka dito sa Maynila kung galing kang probinsya para mag-antay ka sa agency. Yung iba, patutulogin ka pa diyan sa office, sa staff house. Tapos kukunin pa yung passport mo. 'Di ba? Tapos, Diyos ko, pagdating mo dun sa abroad, makatanggap ka pa ng amo na ang pangit. Minsan pakainin ka, tira-tira, bumubula na yung kanin. Diba? Minsan pakainin ka, kung hindi mabulok, ayaw ipakain sa'yo. Minsan batuhin ka pa arinola, pasuin ka pa ng plancha. Diba? Minsan sasampalin ka pa. Minsan sasabunutan ka pa. Bihira lang makakuha ng among mabait. Tapos, pangit na nga yung ugali ng amo mo, dili-dili pa nga yung sahod mo, pagod ka pa sa trabaho kasi all around, parang makinig ka lang ng kanta na Air Supply na all around, every now and then I get all around, di ba? Air Supply. Pag tinanong ka, anong gusto mong kanta? Air Supply, bakit? All around, di ba? Tapos, anong mo, Kent? Tawag dito, anong trabaho mo? Astronaut. Ganyan sa probinsya, 'di ba? May ganyan, Anong trabaho mo? Astronaut po. Wow, ang laki ng sahod dun eh. Bakit astronaut? Nagpapabuwan. Di ba buwanan ng sahod? Astronaut. Ang astronaut, ibig sabihin nun, buwanan ang sahod, nagpapabuwan. Kaya astronaut ang tawag sa amin. Ang sa amin sa probinsya, hindi OFW ang tawag sa amin ngayon. Tignan mo, ganda ng bahay. Bakit? Kasi yung anak niyan, astronaut. At least professional, astronaut. Kasi pag sinabi mo, OFW yan doon, katulong yan sa Saudi. Pangit pakinggan, di ba? Astronaut. Bakit? Pumunta doon, nagpabuwan. Siyempre, ang astronaut, pupuntang buwan yan eh. Di ba? Astronaut ang tawag sa amin yan. May bagong version kayo, ngayon, may bago na naman kayo nakukuhang technique mula kay Ken. Anong trabaho ng anak mo? Astronaut. Saan? Sa Saudi. Ang laki ng sahod nun. Bakit? Astronaut eh. Di ba? Di ba? Di ba, pag astronaut, umiikot sa mundo yan. Turn around. Totoo yan, mga kababayan. Para hindi naman para hindi pangit pakinggan. Astronaut. Ngayon, mga kababayan, hindi po lahat ng mga nag-a-astronaut ay maganda ang ugali ng amo. Kadalasan talaga pangit. Tapos pag nakita mo si Harry Roque, tutulungan mo, paakyatin mo dun sa bahay ng amo mo. Sige nga, tapos pag ginuli ng Interpol yan, di pati ikaw, pati amo mo, damay kayo. Yan ang isipin ninyo, mga kababayan. Mahirap maging astronaut. Diba? Tapos tutulong ka ng pugante. Tandaan ninyo, imbis na mag-astronaut ka lang para ikaahon ng buhay ng pamilya ninyo. Diba?
Tutulong ka pa kay Harry Roque. Di putang ina. Pag nahuli yan, good luck ang kinabukasan mo. Ubos ang bigasan. Paano yung mga pinapaaral mong anak? Paano yung pinapagawa mong bahay? Paano yung hinulug-hulugan mong farm lot? Paano yung pinapatayo mong mansyon? O paano yung binibili mong Mustang na buwanan? Oo. Imbis na may pambayad ka, napunta ka dun kay Harry Roque, sumama ka patuloy dun sa rehas. Oo. Kaya si PBBM ngayon, mga kababayan, nagbanta na. Diba? Kung makita nyo man si Harry Roque dyan at nangihingi ng tulong, isuplong ninyo. Ako po'y nananawagan na, hindi po ito para masira kayo. Advice ko po ito. Sa mga DDS dyan sa Vienna, Austria, isuplong nyo si Harry Roque. Bakit? Huwag na po kayong maghintay na makapangbiktima yan dyan. Kasi alam naman natin mga Pilipino, gusto nating tumulong. Kasi Pinoy din yan eh. Maawa ka naman, syempre nakakaawa naman. Pulubi na siya, doon palaboy-laboy na siya eh. Ngayon, pag dumating ang panahon, may mga maaawa dyan, tutulungan yan. Syempre, patutuluyin yan, patutulugin, pakakainin. Ang problema dyan, paano kung biglang hulihin ng Interpol yan? Siyempre, tatanungin yan, sinong kumupkop? Saan nakatira? Pilipino ba ang tinirhan yan? Kasi hindi pwede si Harry Roque kumuha ng hotel. Hindi pwede si Harry Roque kumuha ng apartment. Hindi na siya pwedeng makakuha dyan kay walang ID yan. Walang passport yan. Do you think si Harry Roque pwedeng mag-hotel yan? Hindi. Hindi po mag-hotel yan. Kasi bawal siyang mag-book ng hotel. Walang ID yan. Anong ID i-present niya maliban sa passport? Wala. So alam ko ngayon, kung si Harry Roque ay may tinutuluyan, Pilipino lang ang tumulong yan. Kung sino ka man ngayon, na tumulong kay Harry Roque, sipain mo na yan. Ibalibag mo yung bag niya sa labas. Ibalibag mo lahat. Bakit? Dumating ang panahon, alam ko na nasa red notice na yan. Siyempre, ilihim lang naman yan. Magugulat na lang tayo. Yung kaso nga ni Joel Villanueva, biglang na-dismiss na hindi alam ng tao. Yan pa kaya yung pagkalagay ni Harry Roque sa red notice? Diba? So, may possibility yan. Immediate yan. ASAP yan. As soon as possible. Papasok sa red notice yan. Diba? Hindi ako naaawa dyan kay Roque, sir. Parang hindi nagbabayad ng 150 yan eh. Kahit naman ako yan, hindi ako papatuloy 150. Sa kanya na lang. Oo. Love your vlog, Sir Kent. Ayan, watching from Texas. Hello po, Ma'am Maria Perez. Hello po. Sir Bien, hello po. So, katulad kay Saldico, pag nakita nyo si Saldico dyan sa Europe, si Harry Roque, isuplong nyo po. Isuplong ninyo. Kasi bakit? Biruin mo, papayag ka ba? Yung tax mo na binayad mo buwan-buwan bilang OFW or bilang astronaut, ninakaw ni Saldico. Yan yung ginamit niya ngayon pangbayad niya sa hotel or meron siyang nabiling bahay dyan sa Europe, pangbili niya ng pangkain at panggastos niya. Tax nyo po yan. Tax po natin yan na mga taxpayer. Huwag yung isali yung mga hindi nagbabayad ng tax eh. Yung mga hindi nagbabayad ng tax huwag yung isali. Tax ko yan, tax mo yan, tax nating lahat yan. Yung ginamit ni Saldico. Tapos tutulungan mo. Isuplong mo po kung saan mo siya makita. Diba? Pangalawa, si Harry Roque, ganun din. Isuplong nyo rin. Kasi bakit? Yung mga pera na ginamit ni Harry Roque galing sa pogo at sa droga yan. Sa pamamagitan ng paggamit nila ng power noon. Diba? Nung sila'y nasa posisyon pa. At meron ding mga tax galing yan. Yung mga sinasahod nila, tax natin yun. Kaya pag mga ganyan, mga pugante, may mga warrant, mga hinuhuli sa batas, wanted sa batas, hindi dapat kaawaan yan. Oo. Hindi dapat kaawaan yan. Dapat ay pinapakulong. Pinaaresto, pinapakulong at sinusuplong. Diba? Salamat po, Nanay Minda. And kay Dila Nuevo, may galab shout out po. Kaya sa totoo lang, pati si Bato, sa totoo lang mga kababayan, wag niyong pagtakpan si Bato. Kahit sabihin niyo ngayon wala pa yung warrant niya galing sa ICC.
alam mo sa totoo lang mga kababayan, kung alam ni Bato sa sarili niya, kung wala siyang kasalanang ginawa, hindi siya magtago. So, ibig sabihin, bakit siya nagtago? Kasi guilty. Ganun lang yun. Kung alam mo sa sarili mong wala kang kasalanang ginawa, hindi ka dapat magtago. No, ang tanong, bakit ka nagtago? Kasi guilty. Ayan, nasuga tuloy likod ko, nakalmot ko. Ha? Ganun po yun mga kababayan. Sa mga nagtatanong, Ken, meron na bang warrant si Bato? Bakit siya nagtago? Kahit wala man o meron, ibig sabihin nagtago siya, guilty siya. Ganun lang yun. Diba? Kaya kung sino man ang mga nakakakita kay Bato, isuplong nyo na agad. Hindi porket walang reward ay hindi nyo isuplong. Isuplong nyo pa rin. Bakit? Sinasahuran yan kahit hindi nagjo-duty. Hindi pa naman siya tinanggal eh. Di ba? Hindi pa siya tinanggal bilang senador. Nakasahod pa rin yan. Kung ang ATM niya nandun sa asawa niya, automatic yan monthly nahuhulog dyan yung sahod niyan sa ATM, through bank. Di ba? Nawi-withdraw pa rin yan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, pag mga ganyan, mga wanted, di ba? Mga pugante, isuplong nyo na. Kasi bakit? Kung palit kayo ng sitwasyon, kayo ang pugante, do you think hindi kayo isuplong ni Bato? Isusuplong kayo ni Bato. Ano lang yan eh, tawag doon, wither lang yan. Sa ngayon kasi siya ang pugante, malamang sa malamang, hindi niya isuplong yung sarili niya. Pero kung ikaw ang nasa katayuan niya, automatic isusuplong ka niyan. Para, alam nyo naman, maugali ng mga DDS. Kapag pabor sa kanila, ay putang ina, kung ano-anong fake news lalabas nila. Pero kapag hindi pabor sa kanila, alam nyo sasabihin, biktima sila. Ganun yan. Kahit pa yan magwig, isumbong nyo agad. Watching from Bulacan. Ayan, ICG, Siping, ICGC, PINC. Ayan, may love shoutout po. Incorporation. No? ICGP Incorporation. Ayan, and kay Bert, Bert Leroy. Tama. Pag malinis ang konsensya nila, ba't sila matakot? Diba? Ganun yun. Kaya at least mga kababayan, si PBBM, nagbabala na or nagwarning na. Sa mga Pilipino na tutulong sa mga pugante, kasama kayo sa kaso, makukulong din kayo. Mga OFW na mga nanonood sa akin ngayon, mapa Europe, mapa US, United Arab at Asia, no? Magandang gabi sa inyong lahat at ako po'y nananawagan sa pamamagitan ni PBBM sa kaniyang inanunsyo sa mga tao at sa mga Pilipino na tutulong sa mga pugante, huwag na po kayo magbalak. Makukulong kayo katulad niyan. No? Kung makita ninyo, isuplong nyo na po. So yun po yun mga kababayan.